Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Pasado 8:00 na ng gabi, ako nakarating sa parking lot ng kondo na tinitirhan ko. Bago ko patayin ang makina, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Whew! What a productive day! Sambit ko sa sarili ko. Dahil natapos din ang abalang-abalang araw kong iyon. Nasa sobrang abala ko, hindi ko na malayan na lobat na pala ang cellphone ko. Habang hinihintay ko ang elevator, iniisip ko kung anong pagkain ang meron ako sa ref para sa aking hapunan. Paglabas ko ng elevator, patungo sa aking unit, napansin ko ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Hindi ko mapigilang kabahan at biglang nanginig ang aking mga kamay. Hindi kaya naiwan ko lang na bukas ang pinto kaninang umaga? Tanong ko sa sarili ko. At kahit na may kaba at takot, mas pinairal ko pa rin ang aking tapang upang tuklasin ang dahilan kung bakit bukas ang aking pintuan. Dahan-dahan akong humakbang paabante habang hawak ang ballpen bilang aking armas. Papalapit ako sa pintuan, may narinig akong tunog pero hindi ko ito mawari at marahang binuksan ang pintuan nang biglang may tumunog ng malakas. Surprise! Sambit ng mga taong naroroon sa loob ng aking tahanan at sabay-sabay silang kumanta ng maligayang bati. At ang tunog na malakas ay isang confetti. Happy birthday, dear Patricia! Happy birthday to you! Kanta sa akin ng mga kapamilya at mga kaibigan nung araw ng aking kaarawan. Ha? Tanong ko sa sarili ko. Birthday ko ba ngayon? Tumingin ako sa gawing kanan upang tingnan ang petsa sa kalendaryo nung napagtanto ko na iyon nga ang araw ng aking kaarawan. Hindi ko mapigilang mapailing at matawa sa sarili ko dahil sarili kong kaarawan ay nakalimutan ko. Sa sobrang focus ko sa aking propesyon, hindi na ako magtataka kung bakit walang nagtatagal akong karelasyon. Make a wish, Pat, sambit ni Mama. Sabay hinipan ko ang kandila. Happy birthday anak ko, bati sa akin ni Mama at ako ay niyakap. Sunod-sunod na silang bumati sa akin. May dinner na pala ako. Nakangiti kong sambit. Huwag mong sabihin, nakalimutan mo na naman ang birthday mo, komento ni Papa. At hindi ko na kailangan pang sumagot dahil nabasa na niya sa ekspresyon ng mukha ko na tama ang kanyang hinala. Anak, tumatanda na kami. You need to look out for yourself. Dagdag ni Papa. I am, may kumpiyansa kong sagot. Ang edad ko ay 39 na taong gulang na. Isang taon na lang, ako ay opisyal ng 40. Ang mga magulang ko ay madalas na ako ang inaalala dahil sa kanilang mga anak, ako na lang ang walang asawa. Kung sino pa daw ang panganay, ako pa ang nahuhuli at ilang taon na din akong single. Nung bata pa ako, wala akong ibang pangarap kundi ang magkaroon ng magandang propesyon, lalo na ang mga magulang ko ay parehong maganda ang propesyon. Ang aking ama ay isang abogado at ang aking ina naman ay isang propesor sa pampublikong universidad. Nagkakilala sina Mama at Papa nung sila ay parehong nag-aaral sa kolehiyo. Naisip ko noon nung maliit pa ako, marahil sa ganoon ko ding paraan, makikilala ang lalaking maaari kong makasama habang buhay. Na iniisip ko o malakas ang kumpiyansa ko na marahil meron din nakalaan sa akin ang tadhana sa oras na mag-aral ako ng kolehiyo. Ngunit sa panahong lumipas, kahit na nagkaroon ako ng mga ilang kasintahan, lahat ng ito ay bigo. At sa tuwing ako ay nasasaktan, imbes na ako ay magmukmok, mas lalo ko lamang itinutuon ang atensyon ko sa pag-aaral o ang pagbabasa ng mga libro o magazine. Noong mga kapanahonang ako ay estudyante pa. Nagkaroon ako ng ideya sa propesyong aking nais noong ako ay nakatanggap ng isang malaking dollhouse na regalo ni Tia sa akin nung ika-10 kong kaarawan. Napakagandang bahay na laruan at ang mga tau-tauhan doon ay mga kuneho. Iba't ibang klase ng kuneho na may mga magagandang kasuotan na damit. Sa mga lalaking kunehong laruan, mayroong mga naka-Amerikana, casual na kasuotan,
o base sa kanilang propesyon, gaya ng puting gown na damit na pang-doktor at iba pa. Sa mga babaeng kunehong laruan na kadalasan ay nakabistida o nakaskirt na mukhang elegante ang dating. Meron ding mga bata na kunehong laruan na tila ba maihahalin tulad ko sa isang komunidad na punong-puno ng uri ng iba't ibang klase ng mga tauhan. At syempre, hindi kumpleto ito ng walang bahay-bahayan at mga gamit sa bahay. Meron ding maliliit na kasangkapan sa loob ng bahay na iyon, kumpleto din ang mga gamit na para talaga siyang isang tunay na bahay, maliban lamang na ito ay isang laruan. Ang nakapagpukaw sa akin ay nung madalas kong iayos mula sa iba't ibang posisyon ang mga muebles nito. Nagustuhan ko ang pag-aayos ng mga gamit at nung tinanong ko ang aking ina kung anong klase ng propesyon ang mga nag-aayos ng gamit, dito ko natuklasan ang salitang interior designer. Sa isip ko nung marinig ko ang salitang iyon, wow, interior designer, ang classy at sosyal pakinggan. Sambit ko sa sarili ko na may kaunting kilig. Kaya naman, magmula noon, inalam ko ang tungkol sa mga bagay na ito upang palawakin ang aking kaalaman. Sa isang bookstore ko din natuklasan na meron palang magazine na pang-interior design. At walang araw ang lumilipas na mas lalo lamang akong kumbinsido na ito na ang nais kong tahakin. At ito ang aking inaral hanggang sa makatapos ako sa kolehiyo. Kaya naman sa tingin ko, marahil hindi ako nagtatagal sa isang relasyon sa lalaki ay dahil ang aking first love ay ang aking propesyon. Kapag meron akong oras na kailangan kong sayangin, madalas akong nasa mall o mga furniture store at iniimahe ko na ang mga kalalabasan ng aking disenyo. At nung dumating ang araw na nagkaroon ako ng pagkakataon na palawakin pa ito, lalo na sa pamamagitan ng pag-aaral sa ibang bansa, hindi ko ito pinalampas at ura-urada ko itong sinunggaban. Habang ako ay nasa ibang bansa, mas marami akong natutunan. Ang mga disenyong nakikita ko ay para itong mga bituin sa langit na kumukuti-kutitap. At sa aking journal, lahat ng magaganda kong nakikita na iguguhit ko ito upang hindi ko makalimutan. At maaring balikan sa oras na dumating ang panahon na kailanganin ko ito at makapagbigay sa akin ng ideya sa oras na ako ay magtrabaho. Kasabayan nito, dito ko din natuklasan na bukod sa pagdidisenyo sa loob lamang ng bahay, maaari din pala akong makapagtrabaho sa mga hotel o kahit saang gusali na may lounge o lobby. Kaya lahat ng pagkakataong makakapagpadagdag sa aking portfolio ay ginawa ko. At maisakatuparan ang actual na visual o ma-final setup ang mga ito ay nakakawala ng pagod lalo na kapag masaya at satisfied ang mga kliyente sa resulta. Hanggang sa merong bumukas ng pintuan para sa akin dahil isa ako sa mga interior designer na napili na magdisenyo ng mga kwarto, lounge, bar, lobby at iba pa ng isang malaking hotel sa syudad. Hindi ko mapigilang kiligin dahil ito ang una kong malaking proyekto. Sa isip-isip ko, ito na ang pagkakataon ko para maipakita ang aking galing at husay. Ibinuhos ko ang lahat ng enerhiya at oras ko dito. Hanggang sa nakalimutan ko na meron akong nobyo. Dahil mas maraming oras o mas gusto kong ibuhos at igugol ang oras ko sa aking trabaho, hindi ko kayang hatiin ito sa pagitan ng aking propesyon at ang aking love life. Kaya naman ang naging resulta, naghiwalay kami ng nobyo ko. Nakaramdam man ako ng kaunting sakit sa puso, pero hindi naman ito duguan. At dito ko napagtanto na tunay ngang mas prioridad ko ang aking career kaysa sa love life. Hanggang sa hindi ko na namamalayan ang panahon, nakakatanggap na lang ako ng text messages na ang kapatid kong babae ay ikakasal na. Na ang sumunod na ikinasal ay ang kapatid kong lalaki hanggang sa bunso kong kapatid ay ikinasal na din. Nakakatanggap din ako ng text messages na meron na din akong pamangkin, hindi lang isa, kundi 5.
Kaya naman, nung umidad ako ng 35, madalas akong gambalain ng aking ina para ako ay makipag-blind date. Hinahanapan niya ako ng mga lalaki na maaari kong mapili. At kapag hindi ko sinisipot ang mga lalaki sa tagpuan, si Mama walang pinipiling lugar at hahanapin niya ako upang pingutin ang aking tainga dahil sa katigasan ng ulo ko. Naiinis siya kapag ginagawa ko ito dahil napapahiya daw siya sa inasta ko. At sa oras naman na sumagot ako sa kanya ng, wag na po kayong maghanap ng blind date ko. Ang resulta naman nito ay, kaunti ngunit malakas na hila sa patilyo ng aking buhok at magsasalita siya ng, hindi porket may trabaho ka na at nakabukod, pwede mo na akong sagutin. Mahihinto lamang ang pagiging nanay ko sa'yo kapag ako ay ibinaon na sa lupa. Naiintindihan mo ba, Patricia Ann Cruz? Opo. Sa oras na bigasin ni Mama ang buo kong pangalan, tila ba o maihahalin tulad ko ang reaksyon ko sa isang sundalo na tumayo ng tuwid. Sa oras na marinig ang salitang attention. At sa akin naman ay ang aking buong pangalan. Sapagkat palatandaan ko ito na huling pagbibigay ng banta upang hindi lalong magalit ang aking ina. Sa ilang mga taon na ang lumipas, hindi pa din nagsasawa ang aking ina na magreto o maghanap ng pwede kong i-date. Madalas niyang sabihin, sa oras na makamit ko ang rurok ng tagumpay, dito ako makakaramdam ng lungkot dahil wala akong isang mahalaga o importanteng tao na kabahagi ito. Sa totoo lang kapag naririnig ko ito, hindi ko mapigilang isipin na overacting ang aking ina. Ngunit nung ako ay umidad na 37, habang ako ay naglalakad sa isang mall sa mga kasangkapan, nakita ko ang isang pamilya na nakangiti na tumitingin ng mga kagamitan para ilagay sa kanilang bahay. Pag uwi ko, maganda nga ang aking tinitirhan. Merong magandang propesyon at isa ng matagumpay. May ipon at nagagawa ang mga bagay na nais kong gawin na akala ko lahat ng ito ay magpapasaya sa akin. Ngunit hindi ko akalain na makakaramdam ako ng lungkot. Sa napakatagal na panahon, marahil sa edad ko o tumatanda na, ngayon ko lang naisip na mukhang tama si Mama. Kaya naman nung meron siya muling ipapakilalang lalaki, sa pagkakataong ito, ako ay nagtungo sa tagpuan. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi? 39 na ako, walang mawawala. At isa pa, hindi din mataas ang ekspektasyon ko at hindi rin ako umaasa. Pero ako ay nagkamali. Sa unang tingin pa lang, meron na itong itsura at mas bata siya sa akin ng 7 taon. Sa katunayan, noong oras na malaman ko ang edad niyang iyon, hindi ko mapigilang mapailing dahil hindi kasi pangkaraniwan sa isang relasyon na mas matanda ang babae kaysa sa lalaki. Habang nag-uusap kami, nakita ko din sa kislap ng kanyang mga mata na career-driven din siya, bagay na isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Pangalawang taon na niya sa pag-aaral upang maging doktor bago siya makatapos at makakuha ng lisensya. Nakita ko din sa kanya ang pagpupursigi na matupad ito. Dahil sa kabila ng kakapusan sa salapi, hinahanapan niya ng paraan upang matugunan lamang ito. Sa akin kasing pananaw, ang mga taong gumagawa ng paraan upang matupad ang gusto o nais ay sila ang masisipag at makakamtan ang tagumpay. Hindi ko mapigilan na kiligin muli sa tagal ng panahon nung nagkakilala kami ni Gilbert. At sa mga panahong lumipas, mas lalo na naming nakikilala ang isa't isa. Kasabayan nito, dahil nakikita ko sa kanya ang pagpupunyagi. Upang mas lalong umusbong at lumalim ang aming pagmamahalan, ay ganoon din ang aking ginawa. Binigyan ko ito ng tsansa. At ang aming pagsikhay ay naging matagumpay. Kami ay naging magkarelasyon. At wala pang 1 taon, siya ay nag-propose ng kasal. Sa kanyang proposal, Pat, alam kong tanging murang singsing ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon. Pero mas lalo pa akong magsisikap upang maibigay ko ang mas magandang buhay para sa iyo at sa ating magiging pamilya. Pasensya ka na dahil nagkakilala tayo na hindi pa ako nakakatapos. Ngunit isa lamang ang sinisigurado ko, na ang pagmamahal ko sa iyo
ay hinding-hindi kailanman magbabago o mababawasan panghabang buhay. At ang marinig na mahal niya ako panghabang buhay ay sapat na sa akin at ibinigay ang matamis kong oo. Simple lamang ang aming kasal. Ginanap sa West dahil nais ni Gilbert na siya ang gumastos nito at ikakasal na lamang kaming muli sa oras na siya ay isa ng doktor. Ang simpleng kasalan na iyon ay hindi ko alintana dahil para sa akin, isa na iyong enggrande. At kahit na nasa 40 na ako, meron pa rin akong nakatagpo na makakasama ko panghabang buhay. At ngayon kami ay kasal na, hindi din ako nagdalawang isip na suportahan siya sa kanyang propesyon. Kahit noon pa man nung magkasintahan pa lamang kami, madalas ko siyang tulungan sa kanyang matrikula dahil ang matrikula ng kursong kinukuha niya ay hindi naman presyong pampalengke lamang. Malaki ang kailangang igugol dito at dahil nais ko din siyang magtagumpay, kaya ko siya tinulungan. Noong oras na kami ay ikinasal, kasama din niyang lumipat sa aking tahanan ang kanyang ina. Nag-iisang anak lamang si Gilbert at ang kanilang bahay at lupa ay naisangla para lamang makapag-aral siya. Batid kong pansamantala lamang natitira ang aking biyenan sa amin kaya naman hindi ako tumanggi. Nung unang araw na dumating ang aking biyenan, nagulat siya dahil sa laki ng espasyo ng tahanan ko. Hindi din niya mapigilang hangaan ang ganda ng pagkakadisenyo ko dito. Wow, ang ganda. Sigurado ka ba, Pat, na pwede akong tumira dito? Tanong ng aking biyenan at nung ako ay tumango, labis siyang nagpasalamat. Ang aking biyenang babae ang nag-aasikaso sa bahay. Ako at ang mister ko ay palaging wala sa bahay at siya ang naiiwan. Kaya naman nakatokan na sa biyenan ko ang budget para sa aming pagkain at binibigyan ko din siya ng sarili niyang allowance na paraan ko bilang pagtanaw ng pasasalamat sa kanyang tulong. Magmula nang meron akong kasama sa bahay, hindi na ako makapaghintay na matapos ang araw at ako ay makauwi. Sabik akong makita ang mister ko at ang matikman ang masasarap na luto ng aking biyenan. Ang kanyang pag-aasikaso maging sa akin ay tunay na nakakataba ng puso. Hindi ko minsan tuloy maipagyabang ang sitwasyon kong ito kapag tatagpuin ko ang mga kapatid ko o mga kaibigan ko na mas swerte ako hindi lamang sa asawa kundi maging na rin sa biyenan. O Pat, baunin mo itong sandwich para meron kang maging snack lalo na kapag busy ka. Huwag kang magpalipas ng gutom ha. Habilin ng aking biyenan. Madalas din niya akong bigyan ng tsaa sa tuwing ako ay darating at bago matulog dahil makakatulong daw ito sa aking kalusugan. Hindi ko din maiwasan na ikumpara ang trato niya sa akin at sa aking ina dahil pakiramdam ko mas lamang ang aking biyenan pagdating sa pag-aasikaso kaysa kay mama. At dumating na ang araw na nagtapos na sa pag-aaral ang mister ko at handa na siyang mag-review para sa pagsusulit ng mga doktor. Kitang-kita ko din ang labis-labis na asikaso ng biyenan ko sa kanyang uniko iho. Mula sa mga masusustansyang pagkain, inumin at mga bitamina, halos lahat ng ito ay alam na alam ng biyenan ko. Kaya naman, hindi ko mapigilang magpa-party nung araw na lumabas ang resulta at ganap ng isang lisensyadong doktor si Gilbert. Ang ilang mga taong pagpupuyat niya sa pag-aaral ay sulit na sulit sa lahat ng kanyang pagtsatsaga. Nung nagsimula na ang internship ni Gilbert, dito ko na din napansin ang pagbabago ng aking biyenan. Pinapangaralan niya ako na silbihan ko ang asawa ko at ako na ang gumawa sa mga gawaing bahay bilang isang may bahay. Akala ko nung una siya ay nahihirapan sa mga gawain kaya siya nagreklamo. Batid ko ding hindi biro ang mga gawain sa bahay kaya nagmungkahi ako na kumuha kami ng makakatulong sa bahay. Ngunit sumagot siya ng, aanhin mo ang katulong kung pwede ka naman ang gumawa. Paano ka matututo niyan kung iaasa mo sa iba? Hindi ko man mapigilang mairita sa sinabi niya pero mas pinili ko na lang na intindihin dahil may punto naman ang aking biyenan na dapat ang mga misis ay pinagsisilbihan ang kanilang asawa. Kaya naman hanggat maaari, sa kabila ng abala ako sa trabaho, pilit kong ginagawa ito. Pero hindi madalas, bagay na laging iniinda ng aking biyenan.
Mabuti na lamang ang aking mister ay ipinagtatanggol ako sa kanyang ina at madalas na humihingi ng dispensa hingil sa mga nangyayari. Subalit sa paglipas ng panahon, mas lalo lamang lumalala ang tensyon sa pagitan ng aking biyenan at sa akin. Nung kumuha ako ng katulong, labis siyang nagtaas ng boses at sinabing hindi porket may trabaho na ang mister ko, may karapatan na akong waldasin ito para kumuha ng katulong dahil masyadong mataas ang pride ko na gumawa sa mga gawaing bahay. Hindi ko mapigilang mainis at sinagot siya sa mga naitulong ko sa kanyang anak. Ngunit naging mas lalo pa itong nagpalala dahil lumabas ako ay nanunumbat, bagay na hindi ko nais mangyari. O ayan, di lumabas din ang tunay mong kulay, Patricia. Tumutulong ka kunwari, pero ang totoo, gagamitin mo yan bilang sandata mo at isusumbat mo. Galit na galit niyang sambit. Kung alam ko lang na ganyan ang ugali mo, di sana hindi ko hinayaan ang anak ko na pakasalan ka lalo na mas matanda ka pa sa kanya. Dagdag niya, dahil hindi iyon ang intensyon ko, kaya ako humingi ng paumanhin. Pero hindi ko mapigilang maghinanakit sa biyanan ko dahil palagi na niya akong napupuna. Batid ng mister ko ang sitwasyong ito na mas lalong lumalala, kaya naman nakiusap siya sa akin na bigyan siya ng kaunting panahon para makapag-ipon upang matubos ang bahay nitong nakasangla. Sinabi kong ako na lang ang mag-aabono, pero tumanggi ang mister ko dahil panahon na daw na siya na ang umako ng mga gastusin namin. Kaya wala naman akong magawa dahil maayos nakiusap ang aking mister at alam kong naiipit din siya sa sitwasyong ito. Hanggang sa isang araw, nakaupo siya sa sofa at nakalabas ang isang papel at bank book. Alam kong darating ang araw na ito, kaya naman para hindi mo ako masumbatan. Sa bank book na yan, nakalagay ang lahat ng allowance na binigay mo sa akin. Hindi ko yan ginastos upang ibalik sa'yo. Sabi ko na nga ba nagbabalat kayo ka lang dahil ikaw ang gumagastos lahat noon at para tuluyang mawala ang pagsusumbat mo. Pirmahan mo din ang papel na ito at hiwalayan mo na din si Gilbert, wika niya. Nagulat ako sa sinabi niya pero mas pinili kong hindi siya patulan at hintayin na dumating ang mister ko. Kitang-kita ko sa mga mata ni Gilbert ang pagkagulat sa ginawa ng kanyang ina. Kaya naman labis siyang humingi ng paumanhin sa akin. Marahil nakakayanan kong tiisin ang mga tratong ito ng biyanan ko dahil napakabait ng mister ko at palagi niya akong ipinagtatanggol sa kanyang ina sa tuwing sila ay may pagtatalo. Marahil kaya mas lalong naiirita ang aking biyanan dahil mas ako ang pinipili ng kanyang anak. Hanggang sa dumating ang araw na nasa conference ang aking mister at pagdating ko sa bahay, meron pala kaming bisita. Isang babae na halos o mas bata sa edad ni Gilbert. Sino ka? Tanong ko sa babae. Siya lang naman ang bago kong manugang. Dati na silang magkarelasyon ni Gilbert noon. At dahil meron pa din siyang gusto kay Gilbert, mas bata, mas maganda, at higit sa lahat, magkakaanak pa sila. Hindi gaya mo na bulok na ang mga itlog sa obaryo. Hindi ko hahayaan ang anak ko na walang magiging anak. Sambit niya at inihain ang tsaa sa mesa. Huwag po kayong mag-alala, tita. Ngayong nakita ko na ang misis niya, sigurado akong madali kong makukuha si Gilbert sa kanya. Sambit ng malditang babaeng iyon. Oh, narinig mo, Patricia? Kaya kung ako sa'yo, ikaw na ang lumayo. Tsaka, kayang-kaya din niyang suportahan si Gilbert sa propesyon niya dahil direktor lang naman ng isang malaking ospital ang kanyang ama. Nakangising sambit ng aking biyanan. Totoo ba to? Sa isip-isip ko, sabay kinurot ko ng malakas ang aking braso. Dahil parang tila ba ako ay nasa loob ng isang telebisyon dahil nangyayari lamang ito sa mga palabas. Imposibleng mangyari ito sa tunay na buhay. Ngunit naramdaman ko ang sakit ng kurot at hindi ako nananaginip.
Hindi ako makapaniwala na ang biyenan ko ay ibinibenta niya ang kanyang anak at tunay nga siyang tuso, makuha lamang niya ang kanyang nais, na lahat ng kanyang kabaitang ipinakita ay pagpapanggap lamang. Hindi niyo po ba napapahalagahan ang mga naitulong ko sa inyo? Sagot ko. Boba ka ba? Kaya ako nga binabalik sa iyo eh. Wala ka nang silbi sa bahay. Wala ka ding silbi para bumuo ng pamilya. At kahit na hindi ka dumating sa buhay namin, magiging doktor pa din si Gilbert. Hindi ka namin kailangan. Nanggagalaiting sambit ng aking biyenan. At sa pagkakataong ito, nakita kong ibinagsak ni Gilbert ang pintuan at kaming lahat ay nagulat. Dali-dali niya akong niyakap pero hindi ko maiwasang magtaka dahil maaga ang kanyang uwi at sumagi sa isip ko kung siya ba ay nangangaliwa dahil timing na naroroon din ang nasabing babae. Ngunit paliwanag niya, maagang natapos ang conference kaya ako nakauwi ng maaga. At nagulat na lang ako na ganito na pala ang eksena sa bahay. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito. Pasensya ka na mahal. Nakita ko ang galit sa kanyang muka at sa unang pagkakataon, sumabog si Gilbert. Sa kwarto ng kanyang ina, kinuha niya ang lahat ng mga gamit nito at inilagay sa itim na plastic. Sa aksyon niyang ito, nataranta ang biyenan ko at sinabing itigil ang ginagawa niya. Ma, matagal na po ako nagpapasensya, pero ang ginawa po niyong pambabasto sa misis ko ay isa ng kalabisan. Hindi na kayo nahiya, dinala niyo pa dito si Denise. At isa ka pa Denise, nakakadismaya ka. Ganyan ka ba kadesperado na wala ng lalaki ang papatol sa'yo at handa kang pumatol sa may asawa? Ngayon, alam ko na ma kung bakit iniwan ka ni Papa. Galit na galit at pasigaw niyang wika. Noong araw na ding iyon, naghanap si Gilbert ng hotel na matutuluyan ng kanyang ina. Iyon na din ang huling araw o pagkakataon na nakita ko ang biyenan ko. Ang mga sumunod na nangyari, matapos matubos ang bahay at lupang nakasanla, ito ay ibinigay ni Gilbert kasama ang bank book na binibigay sana sa akin noon ng aking biyenan at dinagdagan pa ito ng kaunti. Magpasa hanggang ngayon, putol pa din ang ugnayan sa pagitan ni Gilbert at ng kanyang ina. At panahon na lamang ang makakapagsabi kung kailan sila magkakaayos. Tahimik kaming nabubuhay na mag-asawa at kasabayan nito, meron ding milagrong dumating sa amin. Dahil sa edad kong 44, ako ay nabuntis sa tulong na din ng siyensya. At matagumpay kong ipinanganak ang aming munting prinsesa na nagbigay kaligayahan sa amin ni Gilbert dahil kumpleto na ang aming pamilya. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po rin bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Sam Agustin, Larry Malapaya, Perlita Valdez.